Check! Happy anniversary. Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check! Simulan natin ang talakayan sa tumitinding gyera sa pagitan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Patuloy na tumataas ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa gulo. Nauna nang nagpatupad ng 19 hanggang 24 pesos na pagtaas sa presyo ng diesel habang mahigit 8 pesos sa gasolina. Pakataas na. At sa Martes, namumuro na naman ang malaking oil price hike dahil pa rin sa pagtaas ng presyo sa world market. Tama ka, Cleve. Kaya naman sisimulan na sa Martes ang pamamahagi ng fuel subsidy sa sektor ng transportasyon. Unang makakatanggap ng 5,000 pisong subsidy ang mga kwalipikadong tricycle driver. Inaasahan din makakatanggap ng ayuda ang mga tsuper at operator ng jeep, bus, UV Express at TNVS. Grabe nga ang epekto ng gera, Carlo. Sa katunayan, sinertipikahan na ni Pangulong Marcos bilang urgent ang panukala para mabigyan ng kapangyarihang suspendihin o bawasan ng excise tax sa petrolyo. Umaabot sa 10 pesos ang excise tax kada litro ng diesel, habang 6 pesos sa gasolina at 3 pesos sa kerosene. Pero inaasahan din ang pagtaas ng singil sa kuryente at pangunahing bilihin dahil sa pagmahal ng petrolyo. Kaya naman, ang tanong, ano ba ang diskarte ng ating mga kababayan lalo't wala pang indikasyon na matitigil ang gyera sa Middle East? Kamusta rin ang ating mga kababayan na OFW na naipit sa gulo? Yun. Ang Kayo, bigat ng nararamdaman niyo na ba yung pagtaas ng mga petroleum products? Nagpa-full tank ako yung araw bago maging malawakang pagtaas. No? So, sinusulit ko ang bawat level ng aking gasolina. Oo. Ngayon, napapadalas ng pagsakay ko ng carousel, Okay. EDSA carousel at sasakay ng MRT. Ang sabi nga nila, di ba, dapat mas maglakad-lakad, maganda rin naman yan sa Si General Torre na kalusugan. nakaraan na linggo, di ba? Oo, magbabike-bike. Ako kasi diesel yung sa akin eh. Mas mahal pa rin pala talaga yung diesel. No? Kasi supposedly, tinaasan yung excise tax sa diesel kasi mas marumi nga yung supposedly yung diesel, di ba? And then ini-encourage tayo na mag-shift into electronic, di ba? Eh kaso, Dapat may mga Saka kukuha solar, ng, may mga solar rin. no? electricity. correct. Oo. Dapat kasi supposedly may napanood nga akong yung parang vlog ng kaibigan ko. Paano daw nagko-cope ang ordinaryong Pilipino, 'di ba? Sa pagtaas ng petrolyo kasi sabi nila maubusan raw ng LPG. Ewan ko kung totoo yan o hindi. Kung pananakot ba yan o hindi, 'di ba? Sabi naman ng Department of Energy naghahanda tayo. So hopefully may magandang plano yung gobyerno. Having said that, kahit may magandang plano yung gobyerno, kung hindi naman makikiisa yung taong bayan, mahihirapan tayo. So paano raw ba nagko-cope, no? Sabi nila, imbis na LPG, bumili na raw siya ng induction cooker. Diba? So, dahil may induction cooker na siya, supposedly, mas makakatipid siya at sigurado may makakaluluto. Kaso, ang mahal naman ng kuryente sa Pilipinas. Bakit mahal ang kuryente sa Pilipinas, Cleve? Kasi Minangako ba na magdi-deliver ng kilowatt ng energy gamit ang solar? oo, kasi nga dahil nga meron nabigyan ng prangkisa yung Kongreso na kapwa nila kongresista na dapat sana ngayon sa ganitong klaseng krisis may oportunidad tayong magpamalas na ahead of time ay nakapagbuo tayo ng isang source ng energy, 'di ba? Na hindi dependent sa halimbawa sa mga sa petroleum products, no? Na dapat solar, no? Wind at iba pang mga renewable, 'di ba? Pero hinahanap na natin, hindi naman nag-deliver Hindi din nag-deliver, 'di ba? Kaya ngayon, hindi natin pinapakinabangan. So ngayon ipit yung ating mga kababayan, ipit din yung ating pamahalaan kasi kailangan nila nga may panawagan na isuspend yung excise tax, no, na nangangahulugan na maaaring lumiit din yung kita ng gobyerno mula sa mga buwis, no. So may ganyang problema. Pero ako I think, no, sabi nga ni Dino na may maganda namang mga plano yung sa administrasyong Marcos at nakikita naman natin na may mga iba't ibang hakbang na isinasagawa, no. May pangalawang batch na nakabalik ng ating mga kababayan na stranded sa gitnang silangan, no? I think at meron din yung subsidy para doon sa mga pinaka talaga nangangailangan, no, yung mga tricycle drivers na banggit natin kanina, no. At syempre, yung panawagan din ng Pangulo na bigyan na siyang kapangyarihan ng Kongreso na isuspend pansamantala yung excise tax kasi nga malaking bahagi din ng mismong presyo ng mga
produktong petrolyo ay nanggagaling dun sa excise tax. So, kumbaga panawagan yan ng kung naghihigpit ng sinturon yung ating mga kababayan, babawas muna yung kanilang konsumo ng electricity, babawas muna yung kanilang konsumo ng mga krudo, no? Ganun din yung pamahalaan. Nakikisama siya at magbabawas din siya ng kikitain niya mula dun sa excise tax, di ba? Isama na natin dyan yung VAT, no? Balik ko lang doon sa kuryente bago tayo magpunta siguro sa paano pa ba tayo nagko-cope doon sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. I just wanna say that Leandro Leviste, hindi mo pa pinangalanan eh. No? Si Leandro Leviste, siya ba yun? messed Hindi up ako sure kung yung sinasabi ko kanina. messed up our energy mix. Ang ibig sabihin po ng energy mix, no? Kunyari, kailangan ng kuryente ng Pilipinas, merong mix yan. Yung iba manggagaling sa fossil fuel, yung iba manggagaling sa solar, yung iba manggagaling sa hydro, yung iba manggagaling sa nuclear, kung may nuclear man, di ba? Yun yung tinatawag na energy mix. At meron kasing projection ng Department of Energy dyan para ma-cope yung pangangailangan at yung projected needs ng ekonomiya natin, no? So, dahil merong 50 plus contracts, 100 plus contracts, di ba? Let's say for example with a solar energy provider like Leandro Leviste, kasama yan sa projection nila. Pero dahil hindi nag-deliver si Leandro Leviste, ang laki ng problema ng Department of Energy when it comes sa tutustusan, yung nagkulang doon kasi hindi niya nga finulfill yung kanyang kontrata. So, gusto ko lang po sabihin na every time na nagtataas ang kuryente ninyo at namamahalang kayo sa kuryente, alalahanin ninyo ang pagmumuka at pangalan ni Leandro Leviste. Yun, di ba? Saka may nakaambang pagtaas ng pamasahe. Sa Tuesday daw yung may fare hike, no? Pero hindi pa natin alam kung magkano yung itataas. Kaya nga kagaya ng sinasabi ni Dino, no? Lahat tayo dito apektado at merong mga binigyan sana ng oportunidad bago pa man tong krisis na ito na sana ngayon ay nakakatulong sila para hindi ganito yung hirap na mararamdaman ng ating mga kababayan. Pero ako ang naaalala ko dito at kung si Dino, kuwang-kuwa ni Leandro Leviste yung inis niya. Ako ang naaalala ko dito talaga, meron kasi ding nagpapabibo at nagpapapansin na may mga panukala daw siya sa ating administrasyon kung paano kakaharapin itong krisis na ito, no? Ang sabi niya, dapat naman madali lang naman daw, no? Sabi ni Vice President Sara, madali lang naman daw na magpadala ng mga eroplano, no? Kagaya nung pandemic, kagaya nung lockdown at pauwiin yung ating mga OFWs na stranded dyan sa gitnang silangan, no? Wala pong mga drones na magpapasabog noong panahon ng pandemic at hindi sila makakasagupa din ng mga missiles dyan. Yan ang problema kapag kang mga solusyon, laway na nga lang yung puhunan, no? Medyo hindi pa pinag-isipan, no? Oo. Teka, ibabalik ko dun sa ating domestic situation. Kasi 'di ba, ang pressure ng pag-aayos ng resources ng isang tahanan, lalo na kung tumitindi ang krisis sa petrolyo, nag-aabang tayo ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mga nanay kasi yung nagdadala ng bigat na yan. Oo. So hindi lang siya physical at saka manual labor na bigat na ikaw ang didiskarte, anong ihahain, anong iluluto, sino ang mauunang kumain, di ba? Pero yung pag-alala, na saan ka ba kukuha ng pantustos sa mga gastos na to in the coming days, lalo na't hindi mo sigurado kung gaano katagal yung krisis na to. At magmamahal daw lahat, ha? Exactly. At ito pa, itong mga economic shocks na yan, nababawasan yung ability ng napakaliit na nga nating middle class para mag-survive at tumataas yung requirement sa mga mahihirap na maghanap ng pagkakakitaan. Already given na precarious yung situation nila sa trabaho. So, nasaan yung salo para sa mga tao na wala naman talagang original na, kumbaga ay level of comfort na saluhin yung ganitong economic shocks. So ito pala yung ito yung magiging binibit-bit na responsibilidad ng mga nanay, no, ibang babae sa tahanan, no. Sila nagbabudget eh. Oo. Sila nagbabudget so paano nila pagkakasyahin yung pera para ma-make sure na matustusan lahat, no. Yun yung malaking problema diyan. Dagdag ko lang din, no? Dahil nga nagtataas ang presyo ng mga bilihin, yung mga maliliit na mga negosyante na naman, maapektuhan. Yung mga karinderya, yung mga maliliit na restaurant, natataas na naman ang presyo ng kanilang produkto, mapipilitan silang ipasa ito sa mga customer nila. Dahil malataas na ang bilihin ngayon, wala na namang bibili, baka asahan natin marami na namang magkakandalugi kung tatagal pa ang problemang ito. Tsaka reasonable lang na tataas talaga yung presyo kasi nga tumataas yung presyo ng langis. Lahat naman yung gulay itatransport yan doon sa palengke, 'di ba? Yung karne pagka yan, 'di ba? Kakatayin yan, mag-aano yan ng kuryente. Ang daming mga economic output or input yung gasolina. Kaya automatically pag tumaas ang gasolina dahil wala tayong source ng gasolina, lahat may domino. Lahat. Oo, may domino Oo. effect, May no? lahat. Pero ang lumalabas kasi dito,
nasa pag-uusap-usap natin, parang itong krisis na ito, panahon para makaisip tayo ng mga magagandang solusyon, di ba? Talagang may iba't ibang sektor kasi na apektado. Ang mga kababaihan natin sa loob ng tahanan, maliliit na negosyante, no, ang commuter, no, lahat to may mga problema na kailangan ng mga maayos na solusyon. Pero ang mahirap sa aking tanggapin ay isa tong krisis, pero ang iba gustong gamitin para sa mga pampulitikang ambisyon. Tama. Oo. Halimbawa na lamang, yung ikalawang pangulo natin, si Vice President Sara, imbis na yung krisis na ito, makiisa siya at magbigay din ng mga magandang patakaran, no, panukalang patakaran, ang kanyang numero unong ginagawa ay gamitin ng krisis na ito para mangampanya. Dahil nga deklarado na yung kanyang 2028 na plano, di ba? Pero, puro ang ibinibigay naman ng mga solusyon, no, at mga suhestyon, hindi naman pwedeng gawin, hindi naman napag-isipan. Kagaya nga ng, madali lang yan, mga eroplano lang ang usapin na yan, di ba? Pero hindi talaga pinag-isipan. At ang mahirap dito ay, for the longest time, ito na din yung tipo ng mga patakaran na ipinapanukala ng mga Duterte. Maalala mo, ang problema, merong drugs, may problema ng drugs sa bansa, patayin natin silang lahat, no? Ang problema ng pandemya, may virus, i-lockdown, ikulong ang mga Pilipino, patayin ang virus. Ang problema, yung China, inaangkin yung ating mga teritoryo, nakikisapaw sila dyan sa West Philippine Sea, wag na lang tayong lumaban. Napaka-simplistic at hindi laging pinag-iisipan yung mga panukalang patakaran. Tapos gusto pang tumakbo ulit at magpangulo. Kung ganyan lamang naman, wag na siguro, wala naman palang maayos na mga plano. Pasensya na sa panahon na ito, kampi ako kay Sara Duterte. Bakit? Mali ka. Bakit? Mali ka eh. Ang problema sa'yo mali sa'yo Ano yan? Nag-e-expect ka pa kasi sa kanya. Ng more. Yun sa bagay? Ano ba problema mo? Para ka namang fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me, di ba? Nag-e-expect ka pa na magde-deliver siya. Nag-e-expect ka pa na hindi siya mamumulitika. Nag-e-expect ka pa na may talino siya. Wala naman talagang talino si Pasensya Sara ka na, Duterte. Dino. Kahilan ba nagkaroon ng oras na si Sara Duterte nag-deliver? Yung siyang education secretary nagkaroon ng educational crisis. Ngayong vice president siyang alam niya lang magwaldas at hindi mo makita yung mga programa. Ang layo by the way ng nung panahon ni Vice President Leni Robredo, ang Office of the Vice President nakakapag-deliver ng service on the ground Nang walang budget. kahit na kalahati ang budget ng OVP kumpara kay Sara Duterte. So mali ka, huwag ka mag-e-expect kung nakikita mo nang hindi nag-iisip, namumuliti ka lang, hindi na magaling, ang gumagawa ng propaganda, tapos nag-e-expect ka, anong mali sa'yo? Hindi, tama. Pasensya ka na, Dino, tama ka, no? Hindi, pero siguro, paalala din to dun sa ating mga kababayan. Kasi madalas, yung ganyang klaseng pagtira sa administrasyon, mga ganyang klaseng kungwaring suhestyon sa panahon ng krisis, lalo na galing sa ikalawang Pangulo, parang masarap pakinggan sa mga kababayan natin. Parang, ay, oo nga, no, napakasimpleng solusyon, hindi ginagawa. Pero madalas po, mahirap po yung mga kinakaharap na problema ng ating gobyerno, given na complex naman yung crisis dyan sa Middle East, tapos talagang manggagaling lamang kay Vice President Sara na iti-take advantage niya yung political situation para sa political ambition. So kumbaga, paalala din sa ating mga kababayan, tama si Dino, bakit naman ba inasahan pa natin? Nasahan mo pa Yan ang problema sa'yo. Nagsorry na. Kaya hindi nakakagulat yung Secretary of Education natin, parang miseducated din, kaya pala nagkaroon ng Kailangan bumalik sa education crisis. education. Kailangan mo nang maduro. Nagsorry na. Okay na. Mainit na Okay. po ang usapan namin dito, pero hindi lang kami ang mag-uusap at dadaldal. Maaari rin po kayong makisali sa aming huntahan. Samahan niyo po kami